sa kanilang ibig at ating pugasatin ang panalangin ng kaloob bilang ating mag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aking handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagmulat ng mga pamok na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasampapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay Martes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor M. Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-amin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lumba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Nawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Bigyan mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasalamat. Amen. Magsupo ka lahat para sa pagpaparaya at sa ikalong. Pagbasa mula sa unang aklat ng Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mo naglalakad ni Lamis at mga kapatid ni Jesse na tagapag Diyos. Sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot sa Samuel, "Paano ako pupunta ko? Tiyak napapatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang napunta ako." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumadalagang baka at sabihin mo maghahanap ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng Lamis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong paparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda niya si Jesse at ang mga anak nito at inayayahan sa paghamon. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Iya. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para magmahal. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kapisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Paglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Samuel. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang hinirang. Sa isang ito, ngunit walang kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak, hindi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata, pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay matisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisikla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita. Salamat sa Diyos. Si David na ating lingkod, ang hirap ko ipinukod. Si David ng aking lingkod, ang hirap ko na binukod. Ika'y nagsalita noon pa magmuna sa mga lingkod. At ipinakita yaong pangyayari. At ito ang badya. Aking pinatungan ang isang dakila na aking pinili sa igdana. Si David ng aking lingkod, ang hirap ko na binukod. Ang piniling lingkod na ito ay si David. Aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang kaakayin at siya ay makagising sa akin. Ako ay tatawag ng maniyan Diyos. Tagapagsanggalang niya ang Diyos. Gagawin ko siyang anak na pangalan. Mataas na hari nitong si David na ating lingkod, ang hirap ko ang binukod. Magsitayo po lahat ang magbigay ng sa mabulitan. Alleluia, Alleluia, wikay mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay Kristo. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaad si Jesus at ang kanyang mga alagad sa labi ng taguhan. Habang daay nanaitil ng uhay ang mga alagad. Kaya sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang mga ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginagawa ni David noong si Abiathar, ang pinakapunong saserdote, nang siya at ng kanyang mga kasamay magutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ang pinabay na ito sa Diyos. Ayon sa utusan ng mga saserdote, sinamang nagdaan. Ngunit pinainig ni David na
nilikha ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsipo na po. Sa mapagpalang sa lahat, mga minamahal ko, di ba ito nga ba ito? Alam natin ang Panginoon. Tayo po mga Pilipinong napakarami natin mga tradisyon at ugalian. Mas lalo kapag kasal. Hari, pagkasal, ano mga bawal? Bawal makita ang babae at lalaki. Bawal isukat ang bawal po taktis mo sa tita. Ano ba? Sa patay. Dapat, di ba? Bawal mag-stress. Kasi baka ang bako. 3 araw. Kasi bako sa patay. Ano ba? Bawal. Ano ba sa kulay? Bawal magsuot ng kulay. Ano pa? Dahil bawal, no? Diba? Tayo mga Pilipino, minsan maraming sinusunod natin sa akin. Wala naman daw mga lalaki pag sinunod. Pero, naunawaan ba natin bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay? No? Siguro yung mga, sa panahon ni Jesus, madami rin mga bawal. Diba? Kasabi doon sa ating Ebanghelyo, bawal daw kumilos kapag panahon na Sabat. No? Bawal daw parang bawal gumalaw. No? Bawal magtrabaho. Maraming bawal sa kanila. Pero sinasabi ni Jesus, ang lahat ng mga tradisyon at kaugalian ay may dahilan. Iyan ay ginawa dahil may dahilan. No? Yung Sabat, sinabi ni Jesus, ginawa ito para makapagpahinga ng mga tao. No? Bakit ba may Sabat? Ano yung Sabat? 7th day. Yung 7th day ng paglikha ng Panginoon. Diba? Kumbaga, nagpahinga ang Panginoon dahil pagod na ba ang Diyos? Nagpahinga ang Panginoon upang pagmasdan ang kagandahan sa nilikha. At pagkatapos, at nung panahon ng mga Israelita, ginawang sagrado ang araw ng pamamahinga. Hindi para makapagpahinga lamang. Hindi para dahil sa batas lamang, sa pagpahinga lamang. Hindi para magpahinga ng tao. At ang sa Diyos. Ang sa Jesus. Ang lahat ng mga tradisyon at kaugalian ay baga sa Ebanghelyo, ang pag-observe ng Sabat ay para sa mga tao upang mas pahalagahan ng Panginoon yung relasyon nila sa Diyos. No? Tayo din, marami tayong mga kaugalian. Diba? Bakit sa kasal, kailangan hindi makikita ang babae pala? Siguro para magkaroon sila ng prayer time sa isa't isa. Para magkaroon sila ng espasyo muna at alagahan nila ang kanilang sarili. Kasal sa isa't isa. No? Yung kahalagahan ng kasal. Yung kahalagahan ng relasyon sa isa't isa. Isa patay. Di ba? Bakit kailangan maglinis? Ay, bakit hindi kailangan magwalis? Bakit daw? Ay, susunod na. Pero nakalimutan na natin sa paglipas ng panahon. Nakalimutan natin yung dahilan. Pero yung dahilan nun ay yung para sa respeto Diyos na namin. Diba? Sabi ko sa akin na basta, bakit daw bawal mag-alis? Para hindi daw mas-storbo yung mga nagdadasal. O para, ay nga po, ang langis sa patay ay tungkol sa nagdadasal.
Kumbaga, marami tayong mga ginagawa sa buhay natin na ginagawa na lang natin dahil para gawin. Hindi para malaman kung ano ang dahilan kung bakit natin isipin natin. Isipin natin ang dahilan na namin. Sasabihin natin dahil sabi ng simbahan, kailangan magsikat ng linggo. Kaya magpunta tayo doon. No? Bakit ba tayo nagsisipat ng linggo? Para ilalanin ang presensya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, magpasalamat dahil tayo ay pinihiyan. Para tayo kung wala ng Diyos. No? Kaya mga binamahal ko kapit, ito po ang sinasabi po sa atin ng Ebanghelyo. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Meron tayong mga ginagawa sa ating pananampalataya na minsan sa paglipas ng panahon, nakakalimutan na natin kung bakit natin. No? Sa bahay, no? Baka nakakalimutan nyo na ba't kayo may asawa. Diba? Baka nakakalimutan nyo na nasumpaan kayo noon dahil mahal nyo ang isa't isa. Pero pagdating nyo ngayon, hindi nyo kaawin ng isa't isa. Ha? Pagkatingin nyo sa asawa nyo, nakikita nyo, yung minamahal nyo ng una, may dragon na tumatama. Ang minamahal ko pati, lahat ng bagay na ito. Kahit yung maghinga natin araw-araw, di dahilan. Kasi di ba, tinatanong natin, ba't pa tayo nabubuhay? Hirap-hirap naman ang buhay, ba't pa tayo narito? Pero minsan, sinasabi ng Panginoon sa atin, may dahilan ng lahat ng bagay. Kahit ang ating buhay, kahit ang ating paghinga. Kahit yung mga nakakasalamuha mo araw-araw, sa inyong kamayanan, may dahilan yan kung bakit yan binigay sa iyo ng Diyos. Para abaan ang nagpasensya. Ang minamahal ko kapit, kaya dapat sa araw-araw, di ba natin naunawaan ang lahat ng bagay, pagkatiwalaan natin ng Diyos. Lahat ng bagay ay may dahilan sa kanya. At yung kanyang dahilan ay mas malalim at mas maganda sa ating nakakala at inaasahan araw-araw. Kaya ang dapat natin gawin, tayo ay mamangha at magtiwala sa Kanya dahil ang lahat ng bagay ay may dahilan sa Panginoon. Amen? Amen. Dapat natin ang Panginoon. Sa mga pagkikitan ng kanyang anak na si Jesus. Kanina po doon, Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan mo. Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang ito sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan kami. Ang lahat ng mga mababatas naway gumawa ng mga makataong patas na maglilingkod para sa kabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan kami. Ang batas naway huwag natin ilagay ng higit pa sa ating pagkatao. Pagkos, unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatakbo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan mo kami. Ang ating mga yumao naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng araw ng pag-ibig, paspasan mo kami. Sa kaibigan natin po sa dalangin natin sa Panginoon, ating mga intensyon.
Nalangin tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ng araw ng pag-ibig at kasal ng Panginoon. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas, ng iyong pamahalin at paglukuran ang aming kapwa at upang sila ay maluwangin, igalang, gabayan at maging aming maging gabay. Hinihingi namin po sa pamagitan ng Kristo namin. Amen. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng mula sa iyo na mag-ibagay inaalintanang mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawa. Na di naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin ay kalugdaran ko sa mga makapangyarihan. Sa kapurihan at karamanan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. namin lumikha at pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mo at alay ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Nasa sa inyong puso at Panginoon. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama namin makapangyarihan. Ngunit ang marapat ikaw ay pasalamatan upang na naloob at punsod upang pulitanin ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagpipiwala ang sanhi na ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kayo sana mga kinagsasabi ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong palakihan. Santo, 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 Panginoong Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manatili po nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang ating. Ama namin banal, ikaw ang bukal na ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya, pinag-iisang ko sa loob na maging handog. Hinawakan niya at pinatay. Pinasalamatan kanya, pinag-hati ngayon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabi, inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, balik niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito dinami. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tukan. Ang aking dugo ay bubos para sa iyo para sa lahat. Sa kapagpapagaw ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan namin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at rin pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiningalay namin sa iyo ang ginagawa na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung binarabak at tumayo sa araw mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ay magsasalo-salo sa katawan ng Panginoon Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayon, naming Papa ni Milo Hubert, naming Obispo at Dalang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kami lahat, na makasala sa iyong buhay na walang lakas, kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. Isa na sa kanyang kabayang na puso, kaysa ng mga apostol, isa ng Andres na aming patron at pagkakasi, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri, isa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pag-uwi naman nakagagaling ng utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas na. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, palalang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananalagipan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yeso Cristo. Sapagkat ikaw ang kapangyarihan at ang kapangalagaan. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo ngayon po. Ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mag-ibulit natin lahat na okay sa mga. Makapalik natin kasi Jesus sa poder ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan. Nang sa libutan, mapala tayong naanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako marapat ng kapaligay sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, mangyari po nila lamang po sa ito. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang ulod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig.
ang lahat, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang pipi, at sama-sama natin dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at susunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, katapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagpapayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging nagkasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso naman naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami magpakal ng aming kapwa tungo kay Kristo nang siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutunan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod naman namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw na walang pag-aalinlangan. Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyong paulangan. Sa hiling namin lagi dalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nakasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. manatili natin. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang aming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay at aming pagbuklori ay magkaisal mananalig sa iyo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lalo sa lahat, maraming salamat sa kawal ng St. Benedict, palapagan po natin. Ang pamilya na nataon po sa atin dito ang pamilya. Salamat. Salamat ang pamilya ni San Agustin. Salamat sa pagkakas. Alala po sa atin ng Panginoon ngayon sa misa ito na ang lahat ng bagay ay binalihan sa Kanya. Kaya, minsan, kailangan natin alamin kung anong kanyang kalooban, kung anong kanyang sa pamamagitan ng pananalangin. No? Kaya, sa pamamagitan ng pagdasal, at pag-alam kung anong kalooban ng Diyos, nalaman natin bakit natin ginagawa ang mga bagay natin. Amen? Sumayin ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating malalabang diriwang, kumayo kayo ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglubayan. Salamat sa Diyos. Salamat po.